Good morning, people! This is Bicolana Magayon, a day in my life as a content creator and the mother of two. And for today's vlog, samahan niyo akong muli. Tara, let's do this! So, wala nga po akong pasok ngayon dahil araw ng Sabado, mga kagayon. Pero maaga pa rin akong gumising dahil uwi ako ng Bicol. Yung anak ko kasi na bunso ay may sakit. Ilang araw na rin nilalagnat at hindi gumagaling. Kaya naisipan kong umuwi na muna ng Bicol since wala naman akong pasok. At sunduin ko na rin. Kasi siguro naisip ko, ilang araw na nga rin nilagnat ng bunso ko at hindi pa gumagaling. Kaya sabi ko nga ipahilot kasi baka napilayan. Sobrang likod din kasi ng bunso ko na yun dahil napaka-hyper na bata. Kaya naman, normal sa mga kaedad nila ang nagkakasakit or nagkakalagnat kapag napipilayan. At naisip ko rin na baka namimiss lang ako na bunso ko, kaya naman siya nagkaganon. Kaya nag-decide ako na sunduin ko na siya. Total naman ay mag-isa lang ako dito sa bahay at nalulungkot din ako palagi kapag naisip ko sila na magkalayo kami. Kabangan ko nga, ininit ko na yung pagkain ko at nag-almusal na ako diretso at yung natira nga ay binaon ko na lang dahil sobrang mahal mga pagkain pagdating sa terminal. So, para makatipid na rin ako, para hindi na gumastos, nagbaon na lang ako ng pagkain as lunch. At para na rin hindi na ako bumili pa sa labas dahil sobrang mahal talaga ng mga pagkain sa mga terminal. At dito nga ay nahatry naman ako at sumakay ulit ako ng carousel papunta ng Cubao at doon na ako sasakay papunta ng Bicol. Karaniwan bumabiyahe ako ng gabi kapag kayo umuwi ng Bicol o lumuluwas ng Maynila. Pero this time, araw ako bumiyahe since ito yung rest day ko. And kung hintayin ko pa yung gabi, ay sayang yung oras dahil ilang araw lang naman ako sa Bicol. 10:30 na nga nang nakarating ako ng Cubao at kumain na rin ako ng tanghalin dahil nagutom na rin ako. At naabutan ko nga dyan yung aircon na bus. And ayoko naman sa aircon sumakay kaya naghintay na lang ako ng next na biyahe na ordinary bus. Pero yung biyahe daw is 2:30 p.m. pa. So, maghihintay pa ako ng almost 5 hours para makasakay. Pero okay lang, since ayoko naman ng aircon kasi nahihilo talaga ako. Ewan ko ba bakit sobra ako nasusuka or nahihilo kapag aircon yung sinasakyan ko. Kaya mas preferred ko talaga sa mga ordinary na bus or yung bukas lang yung bintana. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian, ay dumiretso ako ng CR kasi nakaramdam ako na kailangan kong magbawas. At nakikita nyo, ang ganda ng CR ng terminal, ng Superlight dito sa Cubao, malinis at mabango. Hindi kagaya ng dati na medyo alam mo na, pero this time, sobrang linis niya at sobrang bango. And meron din silang space or maliit na cradle para sa mga nanay na kailangan magpalit ng diaper ng kanilang mga babies. And this time nga, bigla ako nagulat kay Kuyang Guard kasi umakyat siya and bigla na lang siya nag-pray. Akala ko kung anong gagawin niya. And nagulat talaga ako dito. At the same time, natuwa ako dahil for the first time nakakita ako ng ganito na guard na umakyat ng bus at nag-pray para sa mga pasahero. Kasi madalas ko nakikita yung mga tao na umaakyat ng bus. It's either magbabasa sila ng Bible verses and then may mimigay ng sobre. And yung iba naman is talagang mamamalimos lang. Talagang nanghihingi lang sila ng mga pera or kung anong pwedeng may tulong sa kanila ng mga pasahero. Pero this time, sobrang natuwa ako sa terminal, sa Superlines dahil meron silang mandatory na ganun na may isang tao na magpe-pray para sa mga pasahero na maging safe sa kanilang biyahe. So, ayan na nga, 2:30 na yan ang umalis ng bus at first drop nga namin or drop-off nga namin ay sa Turbina. And again, pumunta ulit ako ng CR kasi sinasamantala ko yung mga pagkakataon pag tumitigil yung bus. Nag-CR talaga ako kasi mabilis ako makaramdam ng call of nature. Bumili na rin ako ng tubig na mainit para sa kape kasi coffee is life talaga, especially kapag nasa bayahe ako. Mas gusto kong kape or mainit na inumin yung iniinom ko kaysa sa mga pagkain. Na hindi ako nagpapakabusog kapag ako nasa biyahe kasi ayoko na nakakaramdam ako ng magbabawas ako kasi mahirap kapag nasa biyahe. So, next na stop namin nga dito ay sa Quezon Province. Hindi ko masyado nakita yung pangalan ng kainan na to, pero this time, mag-aalas sa 11 na or alas 12 na madaling araw. So, nagbili na lang ako ng lugaw as my dinner. Sobra talagang napakamahal ng mga pagkain sa mga terminal. Bakit kaya ganun? Dahil siguro sa nagkakaroon lang sila ng customer kapag may bus na tumitigil. Pero for me, parang unfair ng price ng mga pagkain nila. Kasi look, this lugaw lang is worth 50 pesos na. So, yung iba pang mga pagkain, like yung ulam, inaabot ng 70 pesos per serving. So, for me, sobrang mahal. Kaya hindi ka makakapagtipid or
kung magtitipid ka or kung gusto mong makatipid sa biyahe, ay magbaon ka na ng pagkain para sure na hindi ka na gumastos kapag mag-stop ang bus or sa mga bus stop at mga kainan. Bago nga kami umalis, ay tumambay muna kami ng ilang minuto pa at bumili na rin ako ng pinagong na sikat dito sa Quezon Province bilang pasalubong. And after nga niyan, habang nasa biyahe kami, ay ni-off ko na muna yung cellphone ko at para ma-save ko na rin yung battery. As of 4 AM nga mga kagayon, nakarating na ako ng Lapu and diretso. Sumakay na ako ng tricycle para makauwi sa amin. At pagdating ko nga sa bahay, ay ito na yung naabutan ko. Tulog nga sila dyan mga kagayon, hindi na rin napalaya na ako, nakapasok na ako ng bahay. At dumiretso na ako sa higaan ng anak ko para gisingin at paalam na nakauwi na ako. Hindi nga rin napansin ng anak ko na dumating na ako kahit kinising ko na siya o kahit anong gising ko sa kanya, hindi pa rin siya nagmamalay na ako na pala yung gumigising sa kanya. Dahil sobrang antok ay tinulugan niya lang ako ulit. Kaya naman hinayaan ko na siyang matulog at dumiretso na ako kay Siopaw para siya naman yung gisingin ko. And si Siopaw kasi mabilis na siyang gisingin and alam na niya, pag nakita na niya ako, diretso bangon siya kaagad, wala siyang kung ano-anong gagawin kundi babangon kaagad at yayakap sa akin pag nakita na ako. Ayan, kita niya naman guys, tuloy bangon siya at yakap sa akin. Sobrang ka-excitedan na nakita niya ulit ang kanyang mami. At hindi nga niya na-expect na uuwi ako, kaya naman hindi na lang siya makapagsalita at tuloy sobrang antok na rin. At yan na nga kami kinabukasan, hindi na nga rin kami nakatulog ng maayos dyan dahil umaga na rin, sobrang bilis ng oras, lumiwanag na rin mga ilang oras lang. Kaya ayan muna kaming tatlo, naglambingan muna kami dahil miss na miss namin ang isa't isa. At tuwang-tuwa nga siya, super happy ang batang makulit dahil nakauwi na ang mami. At paglabas nga namin ng kwarto, ito na yung bumungod sa amin. Sobrang liwanag na nga niyan. Mga bandang 7:00 na niyan. And yung panahon is maulan pa rin. At andyan nga si ama, umaga-umaga, naghuhugas ng plato sa bubon. So, ganito nga lang kami mga kagayon dito sa bahay tuwing umaga. Pagagising, lalabas sa sala at magtitimpla ng kape. Dahil sobrang lamig pa rin dito ngayon, sobrang tag-ulan pa rin, ayan, hindi ka makalabas para maglaro. Pero yung mga kalaro ni Siopaw, pumunta na lang sa bahay para maglaro sila. Itong mga batang to mga kagayon ay mga pamangkin ko sa pinsan. Bale, anak sila ng mga pinsan ko, so pamangkin ko sila. And tuwing umaga or araw-araw, andito sila sa bahay para makipaglaro kay Siopaw. And dyan nga, kinuha ko na yung pasalubong kong pinagong at ibinigay sa mga bata bilang pasalubong dahil yan lang talaga yung nakayanan ko na bilhin habang ako'y nasa biyahe. Nakakatuwa lang kasi mga kagayon sa mga bata, kahit anong ibigay mo, kahit gano'n pa kaliit yan, basta nakita nila na pasalubong, sobrang happy na sila, and sobrang appreciate na nila yan. At kahit nga si Siopaw ay na-enjoy na yung pinagong isinawsaw pa nga sa Milo. O, diba? Simpleng-simple lang ang buhay ng mga bata. Napakasimple na parang walang mga problema. Sarap tuloy bumalik sa pagkabata. At yun nga sa mga oras na yan, ay sinasabi ko sa mga bata na naka-video kami dahil nag-vlog ako. And sabi ko sa kanila, kumuway sila pero nahihiya sila. Si Siopaw lang yung talagang kumakuha dahil alam na niya at mahilig na rin siya sa camera. Yung mga oras na nga na yan ay wala nang lagnat si Siopaw dahil sabi nga nung panganay ko na ipahilot na siya kahapon kaya naman gumaling na siya kaagad. At natutuwa naman ako dahil active na naman siya ulit at hyper na naman ulit dahil wala na siyang nararamdaman, wala na rin lagnat at hindi na rin nangihina ang katawan. Puro nga na-miss lang talaga ako ng anak ko kaya naman siya nanghina or nagkalagnat. And this time nga ay namigay siya ng kanyang pera, sinshare niya sa kanyang mga kalaro dahil ganyan naman siya kabait, hindi siya madamot at mahilig siya mag-share. And that's all for our today's vlog mga kagayon. Thank you so much for all the support. Hanggang sa susunod na video, please follow and share.